And that was Buko. Sana nga best no, hindi natatapos sa panliligaw or sa pagsagot ng babae. Yung mga panliligaw ng mga lalaki. Pero alam mo talagang normal naman talaga sa atin na kapag nakuha na, naging mag-asawa na, naging magkarelasyon na, siguradong merong magbabago. And hindi naman talaga kaila sa atin ito, no? Lalo na sa mga mag-asawa na meron ng 10 taon, 15 taon na nagsasama, siguradong ito yung mga bagay na lagi nilang pinagtatalunan kapag hindi na nila ramdam yung pagmamahal sa kanila ni mister. At syempre, isa na nga dyan. Pero iba to, no? Itong nag-message sa atin. Dahil siya isang lalaki. Iniisip ko babae yung magreklamo, no? Pero lalaki talaga ng reklamo dito. So ito, sabi niya dito, "Hello DJ Karen. Ako po si Edgar. 10 taon na po kaming kasal ng misis ko. Madalas siyang nasa bahay lang at ako naman ay madalas na nasa opisina lang. At tulad ng narinig ko sa hugot mo, ay masyado siyang selosa na nagiging problema ko na. Good boy naman ako. Pero madalas, niya akong awayin lalo na't ginagabi ako ng uwi dahil sa mga overtime na hindi ko naman matanggihan. Mahal ko naman talaga siya pero ngayon ay nahihirapan na ako sa ugali niya. Ano po ba ang dapat kong gawin?" Edgar ng Alabang. Ako no, yung nakikita kong ang take ko sa ganito klase ng sitwasyon, kaya lang naman nagkakaroon ng insecurity ang mga babae dahil hindi sila secure doon sa partner nila. So for me, ang napakagandang solusyon dito, iparamdam mo sa kanya, bigyan mo siya ng assurance na siya lang. Alam kong bibihira magsalita ang mga lalaki. Hindi naman talaga sila masalita tulad namin mga babae, pero bes, may mga pagkakataon na kailangan mong maging madaldal, kailangan mong kwentuhan, kailangan mong kausapin ang misis mo. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay kaya namin intindihin yung mga nararamdaman ninyo or yung mga ginagawa niyo mga lalaki. And bilang isang asawa, isang partner, isang mister, kailangan mo yun. Obligasyon mo na ipaliwanag sa amin. Obligasyon mo na isecure kami na kami lang, na ako lang, na siya lang. 'Di ba? Kasi hindi natin maaalis sa isip natin, lalo na sa panahon ngayon, no? Yung mga, minsan may mga pagkakataon na natutokso ang mister sa mga kaopisina, alam mo yon, sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan, nagkakaroon ng karelasyon na hindi namin alam. So hindi mo maiiwasan na mag-overthink si misis. Pero para mapanatag siya, obligasyon mo na bigyan siya ng assurance na hindi totoo yung iniisip niya. Siguro naman maaari talaga na magduda siya, pero bes, alam mo lahat naman yan na pag-uusapan eh. Naniniwala ako na kung maayos mong kakausapin ng misis mo at kung wala naman talagang dahilan kung bakit siya magsiselos, wala naman talagang pagsiselosan yan. Unless may nakitang text message na napaka-sweet na inyong usapan, no, di ba? Depende talaga yan. At kung nakikita niya na parang wala ka ng spark, wala nang spark ang inyong relasyon, wala ka ng desire sa kanya, 'di ba? Siguro magkakaroon to ng isipin na bakit ganito? Dati naman lagi niya ako nilalambing, bakit ngayon parang wala na siyang gana sa akin? O 'di ba? May mga ganyang pagkakataon, best. And ako, dumarating ako sa punto na kino-question ko rin yung mga bagay-bagay kung bakit bakit may mga ganong bagay, 'di ba? Bakit parang nanlalamig siya? So, napaka-normal nito. And for me, wala naman na masama kung ipakita mo, iparamdam sa kanya na mahal mo siya at siya lang talaga ang iyong mahal. O, di ba? Kung talagang mahal mo, hindi mahirap gawin to. Kaya, sige na Edgar, yakapin mo na, lambingin mo na dahil lambing lang ang katapat ng mga matampuhing misis. Kuha mo? Best, kung relate ka, dyan ka lang dahil marami pa tayong hugot na hugutin dito pa rin sa 101.1. Yes, the best.